Nakakatuwa siya dahil for many years, kukwentuhan ka niya ng kukwentuhan na nakangiti. Amen. And gulat din ako sa kanya kasi minsan lang niyang tinanong kung anong pangalan ng aking mga anak. And mula noon, from treasures to rays of mercy, hindi na niya nakalimutan. And may dala yan na ilang chocolates na minsan alam ko nang dadaya siya sa akin. Hindi pa dala ng mga anak, binili sa tindahan. I know that. I know that. Kasi yung ilang piraso, minsan meron pang hindi chippy. Yung ano lang, may bigay sa lang siya sa'yo. Pero minsan, ayos. At nagpadala yung anak ko ng toothbrush. Alam mo ba hindi ako nagtutoothbrush? Consistently, hanggang doon sa pinakahuling nakita ko siya, the same person, the same attitude, the same smile. At natutuwa ko the past 4 months na, o 5 months siguro, lalapit sa marami na tingin ako. Uy, bakit anin mo? Kasi pinupunas ko sa katawan ko yun. Malakas ako. Kita mo, 84 na ako, wala akong sakit. Wala noon, 81 na ako, wala akong sakit. 82 na ako, wala akong sakit. 83 na ako, wala akong sakit. 84 na ako, wala akong sakit. Pero nung the past 5 months, sabi niya, brother, heal mo naman ako. O bakit may sakit ka? Oo eh. Kasi yung daliri ko, ang sakit. Ito, ewan ko, kanan o kaliwa, ito sabi ko. Ano sumasakit siya? Pinupunas ko yan. Sa lahat naman nagpapapray over, pinipray ka naman pray over. The following month, sabi niya, uy, alam mo, brother nung pinunas ko yung mga dalawang araw, maayos na siya, pero sumakit ulit. Pinayan mo ulit ng oil. And it took her probably 4 or 5 months na may siya ng oil. At a lovely person. At nabalitaan ko nung nandun ako sa wake. Ito ka palang lahat ng makilala niya, kung anong pwedeng bitbitin niya sa bahay at ibigay. Kaya nga pati asawa niya pinabigay. Pati asawa pinabigay. At nung uli, pinakasabay ko pa, ako dalawang araw pa lang nakita ko, may binibigyan ako ng platito. Hindi ko naman ng platito. Kung anong mabitbit. At lahat ng testimony ko, anong mabitbit. At talagang sasalubungin ka niya, kung hindi ka niya sasalubungin na pupunta na pupuntahan ka. Kakalabitin ka. Sasalubungin, pupuntahan ka. Oo. Hindi nasayang ang isang tao ini-enjoy ang buhay with other people. Amen. So thankful. So blessed to have one Sister Debbie. Problema. Nag-iisa ng mga anak. Wala pa. Kaya naman pwedeng mawala. Kasi pwede nang mawala yung mga nagwawala. Ito pwede nang mawala. Wala namang kwenta sa akin. Si Chris, anytime, welcome na welcome mawala. Yan. Pero yung mga taong gano'n, parang I have so many whys. Why, Lord? Nagdadala siya ng saya. Nagdadala siya ng inspirasyon. Nagpapakita siya ng mga ways na on how to be good with everybody. To talk to everybody at hindi mga hinaing ng buhay. And she shared her life
to many people, touching people's lives. You know, we have to be just like her. Just imagine, ang ganda ng kwento niya bago siya mawala sa mundo. Nag-enthrone. What a perfect day for Sister Bo. Nag-enthrone. 84 years old, masama ng pakiramdam. That day, sama ng pakiramdam that day, init, malang, nag-enthrone. Napakagandang tao. 84 long years, yes, may mga pains siya. Hindi siya maintindihan ng kanyang mga anak at ng kanyang mga apo. Hindi siya maintindihan dahil matanda na siya, lakad ng lakad kung ano na hindi na nauubos ang pera. Meron siyang ugali na para maging masaya siya, nagbibingo siya. At ang kwento ng kanyang anak, brother niya nung huli, nanalo siya ng 1,000. Tuwa siya. Baon niya yung tuwa sa 1,000 ng pinanalunan. Pinagsasasabi, nanalo ako ng 1,000 sa Race of Mercy. At kapag binibigyan siya din itong the last few months, during yung pagbibigay natin sa mga seniors, pupunta siya, brother, thank you. Nabalang tayo ng isang napakagandang nilalang ng Diyos. Very beautiful. Kaya nung tinignan mo, mas mukha pa siyang buhay. Isa din sa mga dumaganaw. Ang ganda-ganda. Buhay na buhay siya. Tapos may darating. Sabi ko, dapat siya hindi. Natuwa ako, alam niyo bakit tuwa ako. Hindi rin nasayang ang araw ko sa kanya. Sino man ako, hindi nasayang yung araw ko. Marahil dahil sa kanya. Dahil tuwing pupunta siya, paano na yung bukas yun? Eh wala naman siya. Then I can see faces are always absent. I can see faces hindi pinagkakaloob ang para sa Diyos. Called by the Lord. Maanda rin sa sakyan. Patras. Pag hindi umaanda, walang nangyayari. Pag patras, lalong walang nangyayari. Pag hindi, maharap papunta sa pupuntahan. Walang pupuntahan. Parang bus, Amanda, kung araw, madalas tayo na-experience natin. Hindi pa naman puso napakarami sa sakyan. Karamihan, transport natin mga bus. Bago dumating doon sa terminal, ilan na lang tayo, 4. Kasi nagbabaan.
Maybe you will agree with me that marami na yung bus ng friends or train ng friends, marami nang sumakay. And they were gone. Pagbaba, hindi na sumakay ulit. Amen. Tinawag ng Diyos. But, ganun pa man, dalawin niyo sila. Sometimes, mababalitaan mo, bless na bless ka. Financial. Bless na bless pa sa mga anak. Napaka-abroad ng mga anak. Doon mo makikita how good is this God. Na kahit bumaba, tumigil yung sa kanyang tawag ng Panginoon, the Lord continuously nagpo-provide. Pero nagsipag ko. Napakabuting Diyos sa mga taong katulad ko na hindi na hindi. Sa ating lahat. Sino sa atin ang gustong mamatay na hindi natapos ang pinagagawa ng Diyos? Sino gusto na kunin ng Diyos na hindi ginawa ang pinagagawa ng Diyos? The last hope of salvation. Spread the devotion of my mercy unto the whole world. Sino sa atin pinagkatiwalaan na hindi ginawa, hindi ginagawa ang pinapagawa ng isang napakabuting Diyos na kahit lumayo ka sa Kanya, He will continuously bless you and your family as well. Maybe more than in-expect. He will not stop. The Lord will not stop loving us. No matter how bad we are, He will not stop. He will not stop. In all your prayers, sometimes He will still answer all your prayers for the sake of your loved ones, para doon sa coming generation. Para meron man lang siyang matsambahan na mga anak natin na maaaring sila yung pagpatuloy ng misyon. Or nakikiusap pa rin siya para sa atin. Sometimes, sa ating paglilingkod, nag-uumpisa ang paglilingkod na from the heart. Pero dito sa ating isip, kung hanggang kailan tayo, hanggang saan lang. Kasi tuturuan tayo ng ating isip para bigyan ng maraming resource. Ang ating isip ay nagalas bago umaksyon ang ating mga paa at kamay, ang ating puso. Nangingibabaw yung mga reasons ng ating kaisipan before ng service. But you know, Jesus, sumunod sa Diyos, kabaligtaran ng lahat ng bagay na hindi maaarok ng kahit na sino mga tao, billions and billions and billions of people, na hindi maintindihan na isang Diyos. Ipagawa ng Ama yung kabaligtaran ng pagiging anak ng Diyos for the sake of the Word, maging Savior, at madala tayo sa kanyang kaluwalhatian. We are called because He wants us to be with Him in all eternity. We are called not just here in this world, but to be in all eternity.
Ingat tayo sa comfort at sa blessings. Kaya masabi ko nga, ang hirap i-deny ng mga ulubi at may hirap kapag lumapit sila sa iyo. Kasi, iniisip natin, isa sa pinakamahirap i-deny yung mga lumalapit sa iyo. Kasi kaya sila lumalapit, dapat mong isipin, ikaw si Kristo para sa kanila. Once na dininay mo sila, sana naging Jesus ka para sa kanila. That very moment. Kaso iniisip natin yung mawawalan ka. Instead na maisip mo, you will gain the love of God. That in every moment that there are people na nangangailangan, be Christ to them. At marami sa atin, most probably, we have denied the love of families. Many families, we have denied it is because we are not with Him to enthrone the image of the divine mercy. Na yung Diyos ay may akyat yung kanyang image. We have denied many families to know more about God. We have denied many times yung maraming kailangan makarinig para makalapit ulit sila kay Jesus, katulad ng bawat isa sa atin na nabigyan ng chance. It's time na tayo ay hindi gumaganap ng tungkulin. We have denied other people to know Him, and we have denied Christ many times. And here we are, the Prince of Jesus, the Prince of the divine mercy. But we are so active in all our cell phones, and look at all those activities sa mga cell phones. It seems that you are enjoying your life. Most of the time, we are not the witness of Jesus sa ating mga cell phones. We are called. Pero ang lawak ng pwedeng marating na makita ka ng iyong mga dating kaibigan, kaklase, kamag-anak, lahat-lahat, na makita nila, what happened dito sa tao na to? Bakit ang laman ng kanyang mga cellphone, it's all about Jesus. It's all about God. Isn't it just right? Na wala na silang makikita doon sa post mo, not even your profile or yung face mo, yung makita nila si Jesus dahil tinawag ka. Isn't it right? Dahil habang nawawala ka doon at nakikita si Kristo, may nagbago sa'yo. May lumutang na Jesus at hindi ikaw ang nakikita doon. There is Christ in this person. Tunay ang pagkakatawag. Rahil, ang sinasabi ni Jesus, Father, nangyari at nangyayari pa, naganap at nagaganap pa yung
Iniutos mo sa akin na dalhin sila sa kalangitan. And look at them. They are serving you, my Father, and your loved ones, your people in this world. The poor, look at them, how they love the poorest of the poor. Look at them, Father. Hindi nasayang yung aking pagkakapako. Look at them, Father. Hindi nasayang yung aking dugo. Hindi nasayang yung aking tubig. Yung aking puso na dinadaluyan. Continuously. Andyan, patuloy silang naglilingkod. Salamat, Ama. Ito yung bunga ng aking pagkakapako. Ito yung bunga ng aking dugo na tumilansik at sila'y natilamsikan. Ito, Ama, ang iyong mga anak na tinawag. Loving your people. Ang daming pinagagawa ni Lord sa atin to love the many people para dito sa Divine Mercy. You know why? Alam niyo kung bakit kailangan natin mag-enthron, kailangan natin magpatuloy sa paglilingkod, mag-faith. You know why? Why? Alam niyo kung bakit? Because there are so many people na dinideny sila. At tayo ngayon ang pupunta. Maraming hindi nakakakilala sa kanila, pero hindi nila makilala si Jesus. Dininay sila. Dininay na sila ng maraming politicians. Dinideny ang lahat ng bagay. Huwag na tayong umasa sa politics dito sa mundo na to. Because they are all after the law. Pero sila rin yung sumisira ng batas. They are after power. But they are not after loving their people. We are here to love. To share the Divine Mercy. Again, mga kapatid, nanyablo na ka, umigit ka na. Magigit ka na magigit. Lagi, please. What's the use? Ginawa ito for one purpose. And any other things. Marami sa atin mahilig magpakita ng mga kung ano-ano mga bagay sa bahay. Dekorasyon sa bahay. Mahilig tayo. Pero I'm sure maraming mga gamit sa inyo hindi nagagamit. I'm sure maraming naluluma ng mga bagay na hindi na nagagamit. At kung hindi mo nagagamit, nasa iyo pa. What kind of heart do you have? Kung mga gamit sa iyong bahay na hindi mo nagagamit, what kind of heart meron ka? Kung ang isang ikaw hindi nagagamit for the glory of God, what kind of person? Anong klase ka ng tao in this world? Called by Jesus to spread the devotion of the Divine Mercy, to be a witness of Christ.
man ang gawin mo, kung hindi mo magagamit, it's the use. Better, throw it away or give it to somebody para magamit it. What's the use of having the gifts, the talent, the strength that you have, pero walang gamit para sa Panginoon? Ikaw lang ang gumagamit. Ikaw lang ang nakikinabang. What's the use of having that kind of life? Ikaw lang ang nakikinabang. Or, yung mga loved ones mo. What's the use? What kind of life is that? And maybe you are enjoying your life because of the so-called so many blessings. Takbo ko saan-saan to all the beautiful places, the beauty, ang ganda ng lugar. Pero yung nandun ba na nagpapakuha ay magandang tao? Maganda ba siyang tao? Doon sa mga selfie, walang patumanggang selfie, ang ganda ng pinupuntahan, enjoying, nag-enjoy, pero yung tao wala nandun. Na pinaka-background ba siya? O siya yung naroroon na anak ng Diyos? Ang ganda ba siya? Nagbibigay ba siya ng ganda doon sa lugar? Nagbibigay ka ba ng buhay? Nagbibigay ba tayo ng inspirasyon? Nagiging bahagi ba tayo ng kalakasan ng iba? Nagiging bahagi ba tayo para maging mabuti ang iba? At mabago ang kanyang kaisipan, pananaw sa buhay, that there is a community in the name of Friends of the Divine Mercy, kung saan natutunan ko ang maglingkod. Dito ko natutunan magbago ang aking buhay. Nagbago ang aking pananaw. Because of those people who have been shown the divine mercy. Or yung iba sinama ako sa kanilang gathering. Because of them, there's now a change in my life. Mga magkagawa ni Kristo. Anong ginagawa? Mag-ingat dahil 3 beses ka lang naman kumakain. Gawin na natin 5 at minsan hanggang 7. After that, yung tira ng pera mo, hindi mo makakain. Masusuka ko. Bukas, makakainin ka rin. Mawalan ka ng hanap buhay, kakain ka pa rin. Mawalan ka ng trabaho, kakain ka pa rin. It seems that maganda yung word na na-share ko last Wednesday, the word contentment. That kapag ka-kontento ka sa buhay, what is the meaning of that word? Pag ikaw ay kontento na sa buhay. Ano kayang pwedeng ibigay natin na halimbawa, kaya ka kontento sa buhay? You wanna know? Dear Divine Mercy Provocators, ang ibig sabihin ng kontento ka sa buhay, you are trusting God. Amen. You trust God. Amen. Pag may mga reklamo ka dyan at lungkot dahil meron kang hindi nagagawa, you don't trust God.
there's no trust at all. We are here to live our life with trust. And everything will follow. Kalimutan nyo na yung mga maraming kayabangan ng mundo. Mayabang ang mundo, mga kapatid. Sobrang yabang. Karamihan ng laman sa mga Facebook. Sobrang paglalapastangan. At ang pinangangalandakan, they made it! They are so successful! Kalapastanganan. Kung ikaw ay puno ng grasya ng Diyos at hindi mo yung bahagi ng meron ka, hindi nakikinabang ang iba, isa kang lapastangan na anak ng Diyos. Walang naging magandang resulta ang pagkakabigay ng grasya sa iyo. Pero kahit mahirap ka, kahit wala kang pera, but you are always obeying the commands of God, doing the works na ipinapagawa ng Diyos sa iyo, yan ang napakagandang tao sa mata ng Diyos. Nagliliwanag sa mundo ito sa gitna ng kaligin. That's why it's time na tayo ay naglilingkod. Please, always take note sa ating paglilingkod. Dahil masama ka, it's an empty life. There are so many people who are living in this world empty. Buhay, pero nabubuhay na parang patay. There's no God. But it's time na tayo lumalapit sa Diyos. Tayo nagiging kakalaman, nagiging marunong. But it's time na ikaw ay kaya ka binibigyan ng Diyos, nagbigay niya. Dahil yung ibang nauuhaw, you can give something for other people. Bigay ng Diyos sa iyo at may binigay ka. Bigay ng Diyos sa iyo na nagtiwala sa iyo na pagkatiwalaan ka na. Kaya, mahirap na nagbigay ka. But again, nagbigay ka nga. It's empty. Again. There are so many people claiming that they are serving God. Nakapagbigay, minsan, sa simbahan. Ano nga ba ang dapat dito sa community? MMK. Ano ba yung MMK? Di ba ito yung pagtitipon ng mga pinili ng Diyos upang parangalan si Jesus, upang magpasalamat ang bawat isa sa atin, upang ang Panginoon buksan niya ang kalangitan, makita ng lahat ng mga angels and saints, yung kanyang mga pinili ay tunay na nagbigay ng buhay. We're not here just because of the word MMK. We are here because, Lord, here we are, your people, whom you have chosen. Mga maakyat, nagugutom. At tulad ni Sister Belen, unto the last breath of her life,
Higit na po tayo. Believers, grace of mercy, enthronement, enthronement, enthronement. Lahat, sige na, tinan mo. It's time na umigib ka. You can always give. It's time na may nababawas sa'yo. May nangyari, may naginabang. But you don't have to stop. Kailangan umaatin ka. Marami kasi nang dadaya. Nakiki-friends, pero hindi naman siya friends of mercy. Ayon lang sa sarili niyang gusto. There's no good relationship. Just like, literally, sa ating pamilya. Ma, dad, kami, nakikibahay, pero suwail na anak. At alam natin minsan, ikaw naman wala kang tigil, nakapapakain, nilulutuan, pinaglalaba, inaalala, pinagdarasal, tuwing balik mong anak. Saan ka naman galing? Ano ba? Malaki na ako, may edad na ako, alam ko na ginagawa ko. There's pain. Ganyan din siguro si Lord. Kaya lang, hindi tayo natin pwedeng compare. Kasi, siya may likha ng love. Kaya natin natutunan, karoon tayo ng love. Dahil nilikha niya yung love. He is love itself. I-give, mga kapatid. I-give. Kaya kung tatamad-tamad ka, dami mo nagawa. 2 years ago, kinikilala ka. Binabalita ng iyong mga heads. Ano napakasipag niya. Intro siya ng intro. Ang nagkukwento lagi yung head or yung mga members. Ang lakas niya mag-intro. Walang pako. Ang sarap magkwento. Ang sarap ikwento ni Sister Belen. Ang sarap ikwento ng mga nagbibigay ng inspirasyon. Ang sarap ikwento ng yung kumakanta, nag-aaral, nagpapatuloy. Ang sarap ikwento ng mga instrumentalist kasi walang tigil na nag-aaral, gumugugol ng salapi para matuto, para parangalan si Jesus. But you don't stop. If there is no improvement, umaandar yung makina. Makina lang. If there's no improvement sa ating mga gawa, sa ating na in-expect ng ibang mga tao, pag inag-stop ka kapatid, maraming natitigil sa gawain. Try to remember this. If there are 10 clusters in the ministry, at ikaw isang tumigil, meron ka nang ginawang hindi mabuti. Hindi ka na naging magandang inspirasyon at nagpapakita ka na ng isang maganda at masamang ugali ng isang naglilingkod. Nagpapakita ka na ng hindi mabuti. Higit sa lahat, you're not doing your responsibility to enthrone the image of mercy. Ayaw mong ipakita, ayaw mong maglakad, ayaw mong makilala si Jesus. Ayaw mo na, tumigil ka na. Ayaw mo na eh. Wala ng puso.
sila hindi naglalakbay. Walang pakinabang ang umaandar ng sasakyan na hindi naglalakbay. There are some people that are just like this. Just want you to look at this. Yes, tagal natin. At talagang naglilingkod paminsan-minsan. What? Ginagawa pa rin. Sige pa rin. Look at this, friends. You know, marami naglilingkod ganito. Pero, malungkot. Naglilingkod pero tinataman. Naglilingkod. Ang daming yung mga frustrations in life. Naglilingkod may pera pero hindi siya masaya. Why? Why? Because look at this, friends. There is an empty space. And look at this. May laman, kasama, but there is an empty space to fill in. As workers of Jesus, not workers of Friends of the Divine Mercy, workers of Jesus who gave His life for us to live. There's an empty place. If your life has an emptiness, aming kulang. Aming kulang. Pero magaling sa trabaho, magaling sa business, magaling sa bahay, magaling sa karunungan, magaling sa kwento, magaling sa maraming bagay, there's empty. Look at this space. We are called by Jesus not to have an empty space of our life. We are called by Jesus na may kulang. And look at this. Kaya tayo tinatawag ni Jesus for us to receive, just receive the glory of God. And look at what's happening in your life. Puno ka, pero may nakikinabang. Puno ka ng grasya ng Diyos, ng presensya ng Diyos. Huwag mong tigilan, mapuno ka ng pagmamahal. Ikaw ang maging Kristo. Maging kontento ka, kapatid. Hanggang ngayon ba naman, bobo ka? Inuuna mo pa rin ang mundo kaysa sa Diyos. Huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil. Until the time, just like Sister Galen, tinawag, puno ang buhay. Amen. Amen.